I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipino and OFW, hello. Ayan, but anyway guys, meron tayong upload videos. Ito ay paglilinaw. Alam niyo naman po si dating Senator Laila de Lima, nasa hot topic ng social media ngayon, nag-viral mga bes. Sabi kasi ng mga DDS, ito daw si dating Senator Laila de Lima ay babalik sa kulungan. Yung acquittal niya before sa kanyang kaso, no? Yun po ay hindi totoo. Balik kulungan. Buti nga sa kanya. O ano nung pinagsasabi laban sa kanya mga kababayan. Sa ating mga kababayan, dapat, yung mga post na sa social media laban sa kanya. Tulad nito, mga kababayan, ayan, the 30 appointees in CA reverse de Lima acquittal a day after she joins BP impeachment panel. Reverse nga. Ibig sabihin, mga bes, to correct the error. No? So, it doesn't mean, for kay yung post na yan, babalik sa kulungan. Mali po kayo. Unawain nyo mabuti, research nyo mabuti, ano ba ang ibig sabihin yan? No? Ato, tayo guys, ako, kayo, ilan dyan, of course, may mga abogado na nanonood din sa atin siguro. Hindi ko alam, no? Hindi tayo abogado, hindi tayo expert. Pero guys, nakikinig tayo sa mga magagaling na abogado, mga bihasa. So dahil dyan, para kompleto, detalyado, hiramin po natin ang video ni Atty. Bueno para ma-explain po sa mga DDS ang totoong ibig sabihin nitong post na ito. Kayo naman, takot kayo kay dating Senator Laila de Lima dahil isa sa mga prosecutor. Ito, di kalidad ito, no? Hindi ako followers ni Atty. de Lima, no? Ako, gusto ko lang sa kanya, yung medyo may pagkatapang ang dating. Ika nga, pero sa katotohanan. Magaling kasi siya na abogado. Di ba? So, dahil dito guys, para sabihin natin sa mga anti-de Lima, sa mga DDS, nagkamali po kayo, hindi po babalik ng kulungan yan, mamumurit kayo kasi siya po ang kukumplito sa prosecutor ng House para sa impeachment trial ni Sara Duterte at saka ni Atty. Jokno. Magaling mga lawyers yan. Di ba? So, dahil dito sa ibig sabihin yan, to correct the error mga beswa. Di ba? Tapos ibalik uli para nang sa ganon masusuri ng husto, 'di ba? Mayroon siguro hindi naintindihan doon sa isinumiti, no, ng RTC sa CA. 'Di ba guys, Well, it doesn't mean babalik sa kulungan. Mali kayo, mga DDS. Kayo naman, Magbasa kayo mabuti. Magbasa kayo mabuti. Ano ibig sabihin? Hindi yung pataka kayo na spread ng fake news na wala namang katotohanan, pinagtatawanan lang kayo ng mamayang Pilipino. So dahil dyan guys, para kompleto detalyado, panoorin nyo po ito, courtesy po ni Atty. Bueno. See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell guys, para lagi kayong updates, okay? Bye and babus. God bless Philippines. Eto na. That decided the acquittal of former Senator Laila de Lima. At dahil nga dyan ay marami nang nagtanong sa akin at tinatanong, kailan ba na-file yung appeal? Yan, unang-unang tanong sa akin, kailan ba na-file yung appeal? Bakit naman ganon? Kung kailan malapit nang mag-umpisa sa panunungkulan bilang kongresista ang dating senadora na si Laila de Lima, ay bigla na lamang nagkaroon nitong appeal at naglabas ng desisyon ang Court of Appeals remanding the case or sending back the case of de Lima, yung acquittal decision sa RTC of Muntinlupa City. So, yung appeal daw. Sabing gano'n naman ng isa nagtanong sa akin, bakit ni-reverse? No? Bakit nagkaroon ng reversal of the decision of the RTC? Ayun, ang isa pang katanungan. Actually, marami, pangalawa na to. At yung pangatlo, itong tatlo na to ang aking sasagutin. Sabing gano'n, ano ho ba, attorney, yung grave abuse of discretion? Umabuso ba talaga? Yung Regional Trial Court Judge ng Muntinlupa City, anong abuso doon? Nag-render lang naman siya ng decision based on the evidence presented.
by the accused na si De Lima. Kinounter lang naman niya yung mga ebidensyang iprinesenta ng prosecution. Dahil ang claim ng prosecution ay itong ating dating senadora ay involved sa drug-related activities. So, yun ang mga tanong nila. Paano naman naging abuso? Nag-recant na yung isang testigo. Ano pa ba ang gusto nilang mangyari? Abay, inaagrabyado nyo naman si dating senadora Laila De Lima. Hindi ba to isang political harassment? At kayo ay natatakot lamang na humarap si Congresswoman-elect Laila De Lima na bilang isang prosecutor doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siguro takot sila dito dahil magaling na abogado to. Bartap na chair to eh. Naging professor ko yan sa law school. So, bartap na chair to. At takot siguro sila kung kaya't hinaharang nila, gusto nilang ipa-disqualify. Yan yung mga katanungan ngayon sa akin, no? So, tatlo lang ang sasagutin ko. Kasi kung yung lahat ng tanong nyo ay sasagutin ko, ay kukulangin ng 1 linggo dito para mag-discuss tayo ng ating subject matter dito. So, yung unang question ay bakit daw ngayon lang nagsampa ng appeal at bakit lang ngayon lumabas ang decision, no, dito sa isinampang apila ng Solicitor General. So, ipaliliwanag natin at lilinawin po natin sa ating mga manonood dahil karamihan sa kanila ang pagkakaintindi ay nagsampa ng apila ang Solicitor General. Mali po yun kasi hindi po yun appeal ang tamang term na dapat ginagamit dito. In fact, may napanood akong ibang YouTube channel na mga abogado rin at ang sinasabi nila apila, nagsampa ng apila ang Solicitor General. With due respect to my brothers in the legal profession, hindi po apila yung isinampa ng ating Solicitor General. Ang tamang term dapat ay petition for certiorari under Rule 65. Kasi when a party files an appeal in the higher court under Rule 65 na kung tawagin din namin ay certiorari kasi pag natalo ka sa lower court at ikaw ay nag-avail of the proper legal remedy within the period of 15 days, talo ka eh, nag-file ka ng appeal within 15 days, let us say galing nga sa RTC, ang tawag po doon, appeal by certiorari under Rule 45 of the Rules of Court of the Philippines. And the main focus there nung nag-file ng appeal is to correct yung error of judgment. Okay, lilinawin ko Rule 45, appeal by certiorari, ang gustong mangyari na nag-apila ay to correct the error doon sa judgment ng lower court. So, if there was an error, kung naniniwala yung natalong partido sa kaso sa lower court at gusto niya magsampa ng apila, ang tawag doon appeal by certiorari at gusto niyang i-correct kasi yung pagkakamali ng mababang hukuman at na-misappreciate niya, nagkaroon ng misapplication of the law, mali ang interpretation niya ng batas. So, yung nagdesisyon, no? So, kino-question nung ngayon ng abogado yung decision ng mababang hukuman dahil naniniwala siya ay mali ang pagkakaintindi ni Judge doon sa batas na involved dito sa kaso namin. At ang interpretation niya mali-mali. So ako po ay magsasampa ngayon ng apela sa ating mataas na hukuman sa Court of Appeals. At ang gagamitin kong rule is Rule 45, appeal by certiorari. Kasi bakit? Nagkaroon ng error sa judgment ni RTC Judge. So apila ang gagawin ko dyan. So yun ang tawag doon, appeal. Tandaan nyo, appeal kapag nagkaroon ng pagkakamali sa desisyon ng lower court. Error ng judgment ni RTC Judge. Appeal by certiorari. Okay? So,
Hindi po apila yung sinampa ni Solicitor General. So, ano yung sinampa? Tapos naglabas ng decision remanding the case of Senator De Lima to the RTC that decided the case, no, acquitting the former senator. Ang pinail po ni Solgen ay petition for certiorari. Okay, so malilito ka, certiorari din? Oo, yun din ang tawag doon kasi sa rules of court, dalawang klase ang certiorari. Under Rule 65 at saka Rule 45. Rule 45 versus Rule 65 yan. At alam ng mga estudyante yan, mga second year, third year, may remedial law na yan eh. No? At yan po ay hindi pwedeng hindi ibinibigay sa examination. At maging sa bar examination, yan po ay favorite question in the bar. Kaya medyo mag-aalangan ka pag may nagsalitang abogado, certiorari, tapos sinasabi, nagpa-file ng appeal. Mali po yun. No, baka nung tinuro yung distinction between Rule 65 and Rule 45, baka absent siya o kaya hindi siya nakikinig ng gusto sa proof niya at nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. No? Okay, so joke lang yun. So, Rule 45, certiorari is very different from Rule 65 of the Rules of Court. Both of them, we call them certiorari, but Rule 45 is appeal. Apila dahil nagkaroon ng error of judgment, si RTC judge. But in Rule 65 ay nagkaroon ng error sa jurisdiction. Si Rule 45 ay isinasampa or iniaakyat sa mas mataas na hukuman sa Court of Appeals. Dapat iakyat mo yan within 15 days from the time that you receive the decision of the court. Mag-file ka ng notice of appeal. Okay? So tandaan nyo na, appeal ang tawag and it should be filed within 15 days. Pero sa Rule 65, petition for certiorari. And it must be filed within the period of 60 days from the time the court rendered the decision and the accused received the decision. Within 15 days na receive mo yung decision. No? Mag-file ka within 60 days. Otherwise, maglalaps. Hindi mo na ma-avail yung proper legal remedy under Rule 65 of the Rules of Court. So, dapat pagtanggap mo ng desisyon, attorney, natanggap ko, talo tayo. Paano to? Hindi tayo pwede mag-file ng appeal kasi tama man judgment. Pero attorney, alam ko, may grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Sabi ng kliyente niya, nagulat tuloy abogado, ba? Nakakaintindi pala to. Nung matanong, ba pinag-aralan mo? Underbar ako attorney, kaya naintindihan ko yan. Tinuruan pa yung abogado. So, since there was no error of judgment, sige, may error of jurisdiction dito. Tama ka, client. File tayo ng petition for certiorari. Malayo pa naman. We have 60 days within which to file the petition for certiorari because there was error of jurisdiction. Ayan, so nasagot natin yung appeal. At reversal naman ngayon. Ang sabi kasi ng mga newspaper, ng other media outlets, ang sabi ng iba ding vloggers, ng mga kasamahan natin, kaibigan natin vloggers, there was a reversal of the decision of the RTC made by the Court of Appeals. And headline pa yan sa Philippine, wag na natin sabihin yung newspaper, nagkaroon ng headlines, no? RTC decision reversed by the Court of Appeals. Kasi pag sinabi mong reversal, that will fall under Rule 45. Appeal by certiorari. Kasi pinalitan mo yung decision eh. Nagkaroon ng error of judgment, sabi ng Court of Appeals, oo nga, error. May error sa judgment. Reverse mo. Yan. So, that is the proper term that you need to use kapag under Rule 45, appeal by certiorari, reversal of the decision. But what about, under Rule 65, kung yung Rule 45, ni-reverse yung decision, ibig sabihin, tinalo mo yung kalaban mo by appeal. Ni-reverse eh. Pag 65, ano tawag? Kung mananalo.
or kung papaboran ng Court of Appeals yung Solicitor General, ano tawag doon? There will be no reversal of decision because walang error of judgment. But there was error of jurisdiction. Kita mo na, iba ang ibig sabihin na dyan. Nagkaroon ng error of jurisdiction. I-reverse? No, there will be no reversal of decision. What is the effect of the favorable decision of the Court of Appeals para sa Solicitor General? The judgment or the decision of the RTC of Muntinlupa City will be declared as null and void. Patay kang bata ka, sabi nung nag-inquire sa akin, null and void. Di ba? Immediately executory ba yan? Hindi. Kasi sabi lang naman ni Justice ng Court of Appeals, there was an error in your judgment. Although we are not reversing the decision because this is not an appeal, but it falls under Rule 65, Petition for Certiorari, the legal effect of this petition is to declare the judgment null and void. Okay. So huwag niyo sisisihin si Justice na diniklara niyang null and void yun because that is what the rules of court provides. Kapag petition for certiorari, pinaburan mo, null and void ang decision. Pero hindi naman immediately executory yan. Hindi naman immediately magte-take effect yan. So ang ginawa ni Justice, okay, since the decision and the manner the decision was written is questionable, I will send it back to the RTC of Muntinlupa, the one who decided the case of De Lima. Send it back to the RTC and give them a directive that they should rewrite the decision. Why, sir? Ay, naku naman. Diba ang sabi ng ating guidelines, pag ikaw ay nag-render ng decision, dapat ay ipapaliwanag mo ng malinaw na malinaw. At ang justification mo ay malinaw pa sa sikat ng araw kapag nagdesisyon ka. Hindi pwede yung magsasabi ka na acquitted si De Lima but you are not explaining clearly kung paano ka nag-arrive doon sa decision. Huwag kang nag-aapura sa pagsusulat ng iyong judgment. Yun ang ibig sabihin doon. Malamang dito, siguro kasi may ibang quiz no? Kapag nag-aapura at may lakad, nagmamadali siguro, ay, naku, acquitted. Yun, hindi ko sinasabing RTC dyan sa Muntinlupa. Joke lang to, no? Baka nagmamadali. Ayun, hindi na ilagay yung basis, no? At explanation, the justification, na wala doon sa decision. Nilagay niya lang acquitted. On the basis that there was a recantation of one of the key witnesses in the case. Yun ang ibig sabihin ni Judge. Nag-recant na yung one of the key witnesses in the case, the principal witness. Yung testigong pinakamatibay ng prosecution nag-withdraw ng kanyang testimony. Definitely, yung conspiracy theory will now be destroyed by the accused, by the lawyers of the accused. Destroyed na. Bakit? Wala na kayo. Nag-recant yung key witness Sabog yung kastilyong buhangin ninyo. Tibag yan. Nag-recant. But this is the question. Judge, sabi ni Justice ng Court of Appeals, ba't di mo pinaliwanag? Bakit hindi mo sinite yung mga important facts of the case? Bakit hindi mo sinabi on how this very important piece of evidence, destroyed the whole case, destroyed the claims of the prosecution? Ba't hindi mo pinaliwanag? Hindi pwede yung sinabi mo lang acquitted, nag-recant na yung key witness, wala na yung conspiracy theory. Hindi po pwede yun. Because we have standards, we have the guidelines that we need to strictly follow. Otherwise, ito na importante, if you will fail to clearly explain and justify and
there will be failure on your part to strictly follow the guidelines and the standards set thereto by the court. That would be tantamount to grave abuse of discretion. Hindi ko matagalog, mayroon Tagalogin yan. Pasensya na kayo, mga viewers ko. Gustong-gusto Tagalog eh. But sometimes, may mga terminology kasi na mahirap i-translate sa Tagalog. Okay, so, the failure on the part of the judge, the lower court, to properly, clearly justify and explain how this very important piece of evidence, the recantation of the principal witness, how this affected all the remaining evidence in the case, how it affected the remaining evidence of the case. Paano niya nasira yung conspiracy theory? Kasi conspiracy to eh, kasabwats daw si De Lima doon sa drug dealings eh. Paano to? Naka-apekto. And that is one error committed by the lower court. According to the decision, ina-explain natin for educational purposes. Okay. So, that situation where the lower court failed to follow the standards, the guidelines of the court in rendering a decision is equivalent to grave abuse of discretion. Okay? So, dapat kasi yung remaining evidence para hindi magkaroon ng conflict, still support the claims of Laila De Lima na wala na sira, so pinaliwanag nga namin eh. So dapat pinaliwanag din ni Judge, Ngayon ang isa pa napansin ko, may nag-comment kasi, nandoon naman sa files yung explanation, nandoon naman sa records yung justification and the explanation on how the recantation of one of the key witnesses affected the whole case. Nawala yung conspiracy theory. Nagkaroon ng doubt eh. Nagkaroon ng doubt at alam nyo naman that the quantum of evidence required in a criminal case is proof beyond reasonable doubt. Now, kung magkakaroon ng kahit katiting na doubt, ay ma-acquit yung akusado. Dapat kasi legally and morally, walang kaduda-duda. Walang kasalanan ng akusado. Kapag kahit ganyan lang katiting, kahit ka sobrang liit na duda. Pag ang trabaho kasi ng lawyer, sabihin ko sa inyo, when you are representing or you are working for the accused or the defendant, ang unang papasok sa utok mo dapat, ano kayang pwede kang gawin para magkaroon ng duda si judge dito sa claim ng prosecution? Dapat magkaroon ng duda. So gagawa ko ng doubt. Because the quantum of evidence required is proof beyond reasonable doubt. So ano gagawin ko? Doubt. Magduda ka, judge, magduda ka. Walang kasalanan tong kliyente ko. And that is what the lawyers of Laila De Lima did. They created doubt in this criminal case. Yung giniba mo at naparekant mo yung one of the witnesses, hindi lang simple doubt. That is a humongous doubt. Very huge doubt. Diba? Napakalaking duda niyan. So, therefore, Laila De Lima will be acquitted and following the principle of immutability of the decision of the lower court. Hindi mo na pwedeng galawin yan. Kaya nga lang, there is always an exemption to the rule na hindi absolute kasi yung immutability principle. Yung double jeopardy, hindi natin pag-uusapan dito sapagkat wala namang instruction directive ang Court of Appeals to start a new trial. Pinare-rewrite niya lang yung decision. So,
Dito, ang pwedeng malapit-lapit na pag-uusapan is the principle of immutability of all the decisions of the lower court. Hindi mo pwedeng gawan yan. Because there should always be a finality in every decision that will be rendered by the lower court pagkatapos ng 15-day appeal period. At hindi yan inavail ng kalaban. Immutable yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Whether or not, mali yan. Kapag lumagpas yung 15 days, no, there should always be an end in every case. Bakit ito? Sinampahan ni Solgen. Sinampahan niya, miski nakalagpas yung 15 days. Hindi yan katulad ng Rule 45, ang Rule 65. You have 60 days. And sometime in 2023, isinampa na yan ni Solgen. So baka akala nyo, last year lang yan. 2023 pa, pinail ang petition for certiorari because under Rule 65, the petition for Rule 65, petition for certiorari rather, should be filed within 60 days from the time the accused or from the time the accused received the notice of judgment. 60 days yan. So, 2023 pa, pinahin ni Solgen yan. Hindi yan last year, hindi this year. No? And the basis is there was grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. At yung grave abuse of discretion is the fault of the judge, of the lower court. Based on the other decisions of the Supreme Court. Kasi, hindi itong judge na ito ang sinisisi natin na yung based on the other judgment of the lower courts na kapag if there was failure on the part of the lower court to explain carefully, justify well the decision, no, paano siya napunta doon sa kanyang desisyon na ipawalang sala ang akusado. Hindi nakita yon sa desisyon. Siyempre, since this is a high-profile case involving a former senator, kaaway ito ni Presidente. Inaaway-away niya to, di ba dati? So, panay ang pintas ni Presidente sa kanya. So, kaya since senator siya noon, high-profile case to. Nag-render na decision si lower court. Akala siguro ni lower court, ay, iba na Presidente, hindi na to, wala nang mag-ano dito, makikialam. Kaso, high-profile case to, nabasa ng Solgen. Si Solgen hindi mo pwedeng sisihin. Bakit? Anak ng teteng, ang galing-galing na abogado ng pagkakita nun sa decision. Bakit ganito tong decision? Siguro akala nung judge dito, hindi ko babasahin to, no? Pailan mo to na certiorari under Rule 65. Total 60 days naman yan. Hindi pa naglalaps. Sampa mo. Nang matuto tong mga huwes na to na nagmamadali palagi pag nagsusulat ng biro lang yun. Para lang maging lively itong ating discussion. Nagmamadali, siguro may lakad. Nagmamadali magsulat. Sinampa kaagad yung inilabas kaagad yung decision. Imbis na pinag-aralang mabuti. Yan tuloy nangyari. Na-certiorari ka. yun ang doon. Pero biro lang yun ay nagmamadali. So, para lang mabuhay kayo dahil may 20 minutos na ako nagsasalita rito. Nakikita ko doon sa aking cellphone, 22 minutes may 30 minutes na. Okay, so that is the difference between an appeal and a petition for certiorari. Appeal by certiorari under Rule 45 and petition for certiorari under Rule 65, yung reversal of decision, doon niya babaksak sa Rule 45. Pero kung petition for certiorari, walang reversal of the decision, but the decision, the judgment will be declared as null and void as provided by law. Mandatory yan. Yun ang ilalagay mo sa decision. Huwag mo sisihin si CA Justice. Yan ang nakatalaga, no? Yan ay alinsunod sa sinasabi ng Rules of Court of the Philippines. Pagdating naman doon sa grave abuse of discretion, yan ay may guidelines. Yan ay may standard na sinusunod. Pag ikay gumawa ng desisyon,
ikaw ay isang huwes, no, sa mababang sa korte, ay huwag ka nagmamadali. Kahit may lakad ka, postpone mo yung lakad mo, isulat mo ng maganda yung decision mo. At ikaw ay pag naisulat mo ng kulang-kulang yan, abay ma-certiorari ka under Rule 65. Oh? Ang ano nga dyan palagi, pag sa klase, pag may mga problems, similar problems in our examination. Rule 65, Rule 65. Kasi error of jurisdiction. Pag yung iba naman, nagbibigay ng opinion, hindi, Rule 45 yan, Rule 45, certiorari hanggang Rule 45. Yan yung mga usapan ng araw sa naaalala ko sa aming during our school days. So yun mga kababayan, siguro naman nalinawan ng lahat, lalo na po sa mga DDS na nagpapakalat ng fake news na sinasabi babalik sa kulungan. Si Dilima, buti nga sa kanya, sinabi nilang ganun. I'm not Dilima followers. Yes, magaling si dating Senador Dilima, no doubt po yan. Magaling talaga yan. Kaya gusto ko rin naman talaga yung kanyang pagkatao, no? The rest, siyempre, no doubt na magaling talaga. So, dahil dito mga bes, nasagot ko yung mga katanungan sa pamamagitan ni Attorney Bueno. Maraming salamat po sa kanya dahil talagang bihasa ito, tsaka expert na abogado na ito. Magaling talaga, no? So, sa mga DDS na nagpapakalat ng fake news, no, tungkol kay dating Senador Leila de Lima, nang akala nyo hindi siya makakaupo bilang congressman dahil nanalo ang kanyang party list, doon po kayo nagkakamali. Kasi magaling na abogado po yan. Maling-mali po yung mga interpretation ninyo. Basahin nyo mabuti, unawain nyo mabuti yung nakapost na sinasabi nyo. Buti nga, balik kulungan. Mali. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Talagang kinukontra natin talagang kinukontra natin itong mga DDS sa katotohanan. Thank you for watching. Bye 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 and babus. God bless Philippines.